Ang video natin ngayon mga kabubog, how to segregate your material recovery o yung pwede pa nating mga mapakinabangan na kalakal sa ating paligid, para ito dun sa gustong pasukin ng negosyong junk shop, mga nagbebenta sa junk shop, gustong magtrabaho sa junk shop. So matututo kayo sa video ito, tapusin nyo po para maging kuha na rin tayo sa ating kapaligiran, maging kapakipakinabang na rin tayo. Mga kabubog, ang mga kalakal na to ay galing dito sa aking paligid, mga tira-tira, mga talsik-talsik pagka kami nagkakarga, atin tong kuan winalis at kinalaykay at inipon natin sa isang lugar, tapos inilagay natin dito sa pinaka jumbo bag. Yan, sama-sama sila na inilagay natin dito. Pagkatapos ating isisegregate. Ngayon sa ating pagsisegregate, kailangan natin ng kanya-kanyang lalagyan, mga kabubog. Unahin na natin dito sa ito, lagayan ng 1.5 na mga soft drinks. Hindi naman obligado kada kuan magkaroon ng lagayan yan. Kaya lang may order sa akin yan na mantikaan, kaya iniipon ko yan. Ito naman yung mga galon-galon o mga hydin kung tawagin. Ang palatandaan pag sinabing hydin, may guhit sa ilalim. Ayan, may guhit sa ilalim mga kabubog. Mga kabubog, ang mga plastic pag binili mo sa junk shop ay ilang klase ba? Malutong, sibak, PET, itong ganito. Yung malutong pag tinuktok mo maingay, yung sibak ganito. So pag yan binili, ganun yan. Pero pagka dating sa junk shop, sinisegregate yan. Depende sa buyer ng mga pumipick up sa inyo. Tulad ko, may buyer ako ng hydin, may buyer ako ng tinatawag na sibak. Binubukod-bukod ko yan. Yung PET, ito yung tinatawag na PET. Mga ganito. Yan. Yung PET, isang kulay lang yan pag bininta nyo. Pero kami, tinatanggal namin yung ganun, neon green, kasi masyadong mababa yun. Minsan hindi na nga namin yan binibili kasi sobrang baba sa bagsakan. Kaya lang, sayang lang din naman kung itatapon natin. Hindi kasi yan mabubulok basta-basta. So ituloy natin yung ating ginagawang pagsisegregate, yung nilalagay natin ng kanya-kanyang lalagyan. So ito yung sibak, ito yung lagay ng malutong. So ito, pag tinuktok mo yan, maingay yan. Pag tinuktok, maingay. Yun yung isa sa klase ng plastic. Ito naman yung metal. Pag sinabing metal mga kabubog, aluminum cans, mga lyanera. Pag sinabing metal sa junk shop, mamahalin yun, mga tanso, sama-sama na yun, pero isisegregate pa uli yan pagka napagsama-sama. Ito naman lata. So ito bakal-bakal. So ito ekstrang sako kung sakaling kuan. Ito naman yung may mga baklasin pang plastic. Dito lalagay natin dito yung metal na baklasin pa, dito basura. So ano pang hindi natin ipakita, ito yero, So ganon mga kabubog ang pagsisegregate, pero hindi pa yan ang kabuang kuan, ang kabuang material sa junk shop, material recovery sa junk shop, ibig sabihin yung mga recyclable na re-recycle, hindi pa yan. Napakaraming klase, malawak ang mundo ng scrap. Ngayon sa pagsisegregate, para hindi kayo malito, so kung ano yung nakikita nyong marami doon sa inyong main na lalagyan, yun ang unahin nyo. Halimbawa itong mga ganito, marami, mga white, PET white, sama-sama yan, para kasi pagka kada dampot iniiba-iba nyo, malilito kayo, yan. So pagka naubos nyo yung mga puting ganyan, wala na. Ano naman ang maraming lumilitaw, halimbawa ito marami na, so puro ganito naman ang kukunin nyo. Yan, para hindi kayo malito, so ubusin nyo yung ganong kulay, damputin nyo ng damputin, hindi kayo malilito dyan kasi nakakalito ang daming lalagyan. Malulula kayo pagka basta kayo dampot ng dampot na hindi kayo tiyak kung saan nyo ilalagay. So ganun ang gagawin natin dyan. Ubusin natin yung mga ganong kulay para yun nga, hindi tayo malito. Ayan.
So ano namang marami, ganun pa rin, marami pa rin yung ganun. Dapat dumating ang panahon mga kabubog na kahit anong damputin nyo sa inyong compound na materyales o recyclable material, alam nyo kung saan nyo ilalagay at alam nyo kung anong tawag. Ano, sa kuwan, sa una nakakalito talaga, napakarami, napakagulo. Kaya nga dun sa mga nagsisimula, ang payo natin, magsimula kayo sa kuwan muna, sa bakal, para hindi kayo malito sa mga metal, no? Kasi kahit sa bakal maririgigan din kayo yan Yung yan, para kuwan, marunong tayo ng tinatawag na kuwan, solid waste management. Nandito kasi ako sa garahe, nililinis ko na itong paligid na ito kasi nga doon ko na ipupokus lahat ng kalakal sa bodega, patapos na kasi. So dati dito ako nagtatambak no, hindi patapos yung bodega ko. So utay-utay ko nang nililinis to, hindi ko lang mabigla kasi daming trabaho. So medyo maaga pa naman, ito muna ginagawa natin, no? Ayun, 1.5 yan. Tapos sibak, ayan, kuwan, kahit anong damputin. Ayan. Yun, meron pa tayong walang nakalagay so itong isa wala pa nakalagay, lalagyan natin ng mga buto yan, bubog. So dapat pagka magsisegregate kayo, pag nakita nyo yung kuwan, nakita nyo yung kalakal nyo, alam nyo kaagad kung ano nung kalakal yun, dapat i-ready nyo na. I-ready nyo na lahat ng kuwan, ng lalagyan sa paligid nyo, para hindi yung tatakbo pa kayo doon kukuha ng ganung lalagyan. I-ready nyo na. Ayan o. Katulad nung aking kuwan, ng aking ginawa, nakapaligid na sa kuwan, nakapaligid na sa tabi. Ayan. Mali. So yun lang muna mga kabubog sa araw na ito, at sana nagkaroon kayo ng ideya at natuto kayo.